Mga kapatid, the one thing we desire kung nasaan ang Lord. Amen po ba? Sabi po ng salita ng Panginoon, 2-3 nagtipon sa kanyang pangalan, siya'y nasa ating kalagitnaan. Amen po ba? Sino po nananampalataya na narito ang Lord? Amen po ba? At napakasarap umawit sa Panginoon. Amen po ba? Kung nasaan ang presensya ng Panginoon, nandun ang tinatawag na lubos na kagalakan. Amen po ba? Sino po nakaranas ng kagalakan sa presensya ng Panginoon? Amen? Marami bang na-release, mga kapatid? Habang umaawit ka, this is my cry. Inaawit natin ang buong puso natin na maranasan natin ang Panginoon. Amen po ba? At minsan pa natin palakpakan ng Diyos sa buhay. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid, upang dumako tayo sa ating inihain ng Lord sa buhay ng bawat isa, mga kapatid. Basahin po natin ang ating salita ng Panginoon sa Romans chapter 5, verse 6 to 11. Sa Tagalog po. Amen. Sige dito. Sige mga kapatid, sabay po natin basahin. Banal na salita na pa. Sapagkat nang tayo ay mahihina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. Sapagkat ang isang tao ay bagyan ng mamamatay dahil sa isang taong matuwid. Bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil ay may mangangahas mamatay. Verse 8, datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo'y namatay sa atin. Lubha pa nga ngayon inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay mangangaligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Verse 10, sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa ngayong nangagkakasundo na ay mangangiligtas tayo sa kanyang buhay. At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nagagalak naman sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, sa pamamagitan niya ay tinamon natin ngayon ang pagkakasundo. Amen? Pagpalain ng Diyos ang kanyang banal na salita. Mga kapatid, tayo manalangin. Salamat, Panginoon, sa umagang pinagkaloob mo, Lord, sa buhay ng bawat sa Panginoon. Kung saan, Panginoon, sa aming palamang pananalangin, pag-aawit, pagpupuri, Panginoon, O God, ay Lord, sinamahan mo na kami, Panginoon, O God. And we continue to pray, God, na samahan niyo pa kami lalo, Panginoon, sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong salita, O God. Salamat sa inihain mo, Panginoon. Nawa, Panginoon, O God, ay matutunan namin, matanggap namin ang kapahayagan ng salita sa buhay ng bawat sa amin, O God. And I pray, Lord God, Panginoon, buksan niyo, Panginoon, aming mga puso't isipan upang tanggapin, Panginoon, ang salita, O God. Hayaan mo, Panginoon, ano man ang balakid, Lord God, ay Lord God, ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus, O God. We rebuke, O God, ang gawa ng kaaway, Panginoon, upang, Lord, madivert ang aming isip, Panginoon, O God. Hayaan mo lamang, Panginoon, magkaroon kami ng focus, O God. Focus, Panginoon, na ma-receive at matanggap, Panginoon, ang iyong kapahayagan, O God. At gamitin mo lamang, Panginoon, yung lingkod, O God. Itago mo, Panginoon, ang iyong lingkod sa iyong harapan, sa iyong likuran, Panginoon, at ikaw lamang ang makita, Panginoon. At ayaw mo, Panginoon, ang bawat sasabihin ng iyong lingkod, Panginoon, O God, ay may kapangyarihan ng iyong salita at mangungusap sa puso ng bawat sa Lord God, at katatagpuin mo, Panginoon, ang anumang pangangailangan namin. Higit lalo, Panginoon, ang aming spiritual na buhay. Hayaan mo, Panginoon, O God, sa pamamagitan ng iyong mga salita, O God, magkakaroon kami ng pananampalataya, Panginoon, O God. Pananampalataya na tumataas, Panginoon, na nalalagdagan, Panginoon, na lalo kami sumusunod sa iyong kalooban, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, O God, makita namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na buhay, na bumaba sa langit, Panginoon, upang, Lord, O God, paglingkuran kami, Panginoon, O God, at mamatay para sa amin. Salamat, Panginoon, na matay ka sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, O God, upang, Lord, kami magkaroon ng kapatawaran sa aming kasalanan, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon, O God. Kami narito sa banal mong presensya, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa iyo po lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Ang ating pong teksto ay sinabi po sa Romans 5, verse 8. Ang sinabi rito, mga kapatid, dito sa Tagalog sa aking Biblia, na sinabi rito ay, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamamatay si Kristo
para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Amen po ba? Na merong isang Diyos na nagkatawang tao na namatay sa buhay ng bawat isa. Sa dahilan ng mga kapatid, sapagkat upang sa ating kasalanan tayo'y mapatawad. Amen po ba? Kung babalikan po natin yung verse 6, mga kapatid, ang sabi doon, sapagkat nang tayo'y may hina pa ay namatay si Kristo. Sabi mo sa katabi mo, namatay si Lord para sa iyo. Amen? Namatay siya dahil, sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Panginoon. Amen. At sabi mo sa katabi mo, mahal kita sa Panginoon. Amen. Mahal niyo ba yung katabi niyo sa Panginoon? Amen. Sapagkat minahal ng Lord ang bawat isa. Amen? Minahal ng Lord. Kung bakit tayo nagmamahal, sabi mo sa katabi mo, minahal muna tayo ng Lord. Amen? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen mo ba? Minahal tayo ng Lord dahil sabi dito, gusto ko dito Tagalog eh. Dito Tagalog. Yan. Baka magkaano eh. Yan. Glory to God. Sabi mo, for while we were yet weak, ang lalim. In due season, Christ died for the ungodly. Namatay ang Diyos sa mga masama. Amen po ba? Sabi rito, sapagkat nang tayo may hina pa. Sinong accept na o aminado na tayo may hina? Na tayo naging mahina. Lalo nang wala ka sa Panginoon, akala mo malakas ka. Pero may hina ka pala. Amen? Kaya sabihin mo, hindi, konting pagsubok lang yan. Pero sa gitna ng pagsubok, lupay-pay. Amen? Pag dumaan ang mga problema, dumaan ang tukso. Amen? Akala natin, tayo yung magtatangay. Pero tayo pala yung matatangay. Amen? Sapagkat kung aaminin natin, mga kapatid, ang kahinaan natin, mga kapatid, ay nagbunga sa atin ng paggawa ng kasalanan. Amen? Sapagkat tayo hindi nanaig ang Diyos sa buhay natin. Nanaig ang sarili. Kapag ang sarili ang nanaig, mga kapatid, magkakasala tayo. Amen? Kaya ang ating kahinaan ay nagdulot sa atin sa paggawa ng masama. Amen po ba? Kaya nung tayo wala pa sa Panginoon, mahina kasi ako eh. Mahina kasi ako, parang hindi ko kaya eh. Kahit alam mong mahina ka, pero dahil alam mong kasalanan din yun, pero ang dahilan mo, mahina ka. Mahina kasi ako eh. Kaya parang okay lang magkasala. Amen po ba? Kaya sabi rito, yung weakness natin nag-turn into wickedness. Amen? Naging kasalanan, naging kasamaan sa buhay natin. Kaya sinabi din ng Panginoon, namatay siya dahil sa ating kasamaan. Amen po ba? Kaya sabi rito, sabi ng Isaiah 53 verse 6, lahat tayo ay nagkanya-kanyang lakad. Amen? Kanyang dito daan, dito daan, dito daan. Ang daming daan. Amen? May dating daan, may datong doon, may bagong daan, may likong daan. Ang daming daan nating naririnig ngayon, mga kapatid. Ang bagong dating daan. At ang sabi dito sa Isaiah 53:6, tayong lahat ay natulad sa mga tupa. Sabi mo sa katabi mo, dati kang naligaw. Alam niyo yung pakaramdam ng naligaw, mga kapatid? Sino naligaw na rito? Yung transport, naliligaw yan. Naliligaw, amen? Yung pagpunta ko ng Riyadh, mga kapatid, siyempre, ang turo dun sa, tag-init. Mahina ako sa lamig, sa aeroplano pa lang, 2 na jacket ko eh. Pagbaba ko, March 2013, ang lamig. Sabi ko, naku, baka hindi Riyadh na napuntahan ko. Baka naliligaw ako. Kasi napakalamig. Sabi ko, in-expect ko, mainit eh. Pagbaba ko, sasalubungin ako ng init eh. Baliktad, mga kapatid. Malakas na hangin, ang lamig pa. At nagturon ako ng pakaramdam na, naligaw ba ako? Sa ibang bansa pa ako maliligaw? Pero glory to God, nakita ko yung dati kong boss. At sabi sa akin, Valentin. Tatak sila sa akin. At yung mga bagay ng mga kapatid, naranasan ko yung maligaw. Amen? Lalo yung transport, mga kapatid. Tatawagan mo, asan ka? Amen? O kaya, makikita kayo sa isang lugar, yung pakaramdam na naligaw, mga kapatid. Ibig sabihin, wala kang alam sa bagay na pinapatunguhan. Amen? Ang hirap mapunta sa isang bagay na hindi mo alam kung saan ang patungo. Amen mo ba? Sino pa nakaranas na ang dating buhay niya ay isang dakong walang paroon? Amen? Ano yung dakong walang paroon? Walang katiyakan kung saan ka pupunta. Wala kang ending. Amen? Alam niyo yung nahulog sa balong walang kalabog. Ano yun, mga kapatid, narinig niyo? Balong walang kalabog. Amen? Ibig sabihin, napakalalim, di ba? Yung pakaramdam mo,
Inaantay mo yung, wala eh. Ganun po yung buhay natin nang wala tayo sa Panginoon. Kung saan tayo tanginin ng agos, kung saan tayo tanginin ng mundo, kung ano yung makita nating sikat, kung ano yung nakita nating maganda sa ating paningin, nandun tayo. Sapagkat sarili natin ang naunaig. Amen? Sabi nga doon sa verse na pinag-alaran natin, sa Isaiah 53:6, na nagkanya-kanya tayong daan. Pero ngayon mga kapatid, nagpakilala ang Lord. Sabi mo sa katay mo, Jesus is the way. Amen. Sabi mo sa katay mo, si Jesus ang daan sa buhay mo. Amen? Wala nang ibang daan, mga kapatid. Wala nang 100, 200, 500. Isa na lang ang daan. Amen? Kundi ang Panginoong Jesus. Amen po ba? Kaya nga sabi rito, tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan. Ibig sabihin, mga kapatid, nagkaroon tayo ng sarili natin pananampalataya. Kanya-kanya tayong faith. Sabi nga, faith. Pero hindi naman pala faith. Faith. Kaya naging faith sa dulo. Amen? Ang pagkaalam ko noon, nang ako'y nasa Panginoon, wala pa sa Panginoon, basta hindi ako gumagawa ng masama, hindi ako nakakaapak ng dignidad ng tao, hindi ako nagnanakaw, hindi ako mapatay, mabuting tao ako. Ayun yung paninindigan ko noon. Pero sabi ng Panginoon, ang nais ng Panginoon sa buhay natin ay matanggap natin ang kaligtasan ng Panginoon, hindi sa paggawa ng mabuti, kundi matanggap natin ang kaligtasan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. Amen po ba? Sabi po yun ng Ephesians 2:8-9. It is by grace you have been saved. Maliligtas ang isang tao, hindi dahil sa sarili mo, sa relihiyong meron ka. Mga kapatid, wala po tayong relihiyon dito. Wala po kayong makikita dito Ang pangalan lang po, ayan po, si Jesus. Amen? Si Jesus po ang tinataas natin, mga kapatid. Hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng relihiyong paggawa ng mabuti, kundi dahil sa biyaya ng Panginoon. Sa pamamagitan ng mga kapatid, pananampalataya sa Panginoong Hesus. Sino pong nananampalataya sa Panginoong Hesus? Amen? At pag nananampalataya ka sa Panginoong Hesus, mga kapatid, magkakaroon ka ng gawa na ayon sa Diyos. Amen mo ba? Noon, akala ko lang, gawa ka lang ng gawa. Pero wala ka pa ng pananampalataya. At ang tanong, mga kapatid, ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Sino pong naliwanagan nang narinig niya ang salita ng Panginoon? Dati noon, kung ano nila yung marinig ko, kwento rito, kwento ron, kwento ron. Pero mga kapatid, nang meron ako narinig ng pastor nagbabahagi, merong isang Kuya Ryan na nagbahagi sa akin. Ang pangalan niya kasi Kuya Ryan eh. Dinadalaw-dalaw niya ako twice a week. Ako naka-long sleeve pa yun. Pupunta siya sa lugar namin, tai-tae. Squatter yun eh, may mga bangbang pa. Then pupunta lang siya, babahagian niya ako. Pag binabahagian niya ako, parang iba yung pakaramdam. Pag siya yung nagsalita na sa salita ng Panginoon, parang gumagana ang aking pakaramdam. Sino pong gumagana ng pakaramdam pag nakakakinig ng salita ng Panginoon? Sino pong, yung tawag doon, naabot ang pangangailangan? Amen. Ang salita ng Panginoon, sabi ang tulong ko'y sapat sa lahat ng iyong pangangailangan. Nakalimutan ko, sa 1 Corinthians. Amen? My grace is sufficient. Amen? Ang tulong ng Panginoon, ano yung tulong ng Panginoon, mga kapatid? Yung pangangailangan mo, mga kapatid, lagi minakalaang tulong ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katay mo, di ka pagkukulangin ng Panginoon. Amen? Ang sabi rito, mga kapatid, sa Romans 7:5, dahil tayo nagkanya-kanya, nagkaroon tayo ng tinatawag na kasalanan, nagkaroon tayo ng kasamaan sa ating buhay, mga kapatid. Sabi ng Romans 7:5, sapagkat nang tayo'y nangasalaman, pag sinabi makasalanan, mga kapatid, nasa laman. Amen? Sa ibang version niyan, pita ng laman. Ang mga pitang salarin na pawang sa pamamagitan ng kautusan ay nagsigawa sa atin ng sangkap upang magsipagbunga ng kamatayan. Sabihin niyo, ang kasalanan ay nagbunga ng kamatayan. Amen po ba? Ang kasalanan na pumasok sa isang tao ay nagbunga ng kamatayan sa lahat ng sangkatauhan. Na nagkasala si Eva at Adan, mga kapatid, ang kasalanan ay nahawa ang lahat ng sangkatauhan. Pero ngayon, mga kapatid, sabi ng Romans 6:23, nagkaroon tayo ng buhay ng walang hanggan dahil kay Kristo. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, for the gift of life, or the gift of God, is eternal life. Through Christ Jesus. Sinong gusto ng buhay na walang hanggan? Na kay Kristo yan, mga kapatid. Ay sabi ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Ang buhay na kay Kristo. Naalala ko noon, sabi ni Peter, nasa iyo na ang salita, Lord, saan pa kami pupunta? Nasa iyo na ang buhay, saan pa kami pupunta, Lord? Sino po nagsasabi rito na pag wala ka sa Lord, wala kang magagawa? Amen?
Parang pag sinabi mo, Lord, pag nalayo ako sa iyo, wala akong magagawa. Amen? Sino pong nananalig sa ganun, Sino po yung sa puso niya? Alam niya sa sarili niya, Lord, pag wala ka sa buhay ko, mapapariwara ako. Pag nawala ka sa Panginoon, babalik ka sa dati, maliligaw ka. Amen? Pero salamat sa Lord, ginagabayan niya tayo. Sabi mo sa atin mo, ginagabayan tayo ng Lord. Amen? Hindi nais ng Lord, mga kapatid, na tayo'y mamatay dahil sa kasamaan at kasalanan sa buhay natin. Amen po ba? Kaya namatay ang Lord sa buhay natin dahil sa kasalanan ng bawat isa. Amen po ba? At sabi ng Ephesians 2:3, hindi lang dahil may kamatayan, gawa ng kasalanan, dahil sa kasalanan, mga kapatid, napuot ang Diyos sa atin. Nung wala tayo sa Panginoon, akala natin, kalugod-lugod tayo sa harapan niya. Sabi dito, mga kapatid, sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman, ng ibang panahon ay nangabuhay sa kahalayan ng ating laman. Kahalayan ng ating laman. Yung tayo nasa iba pang panahon. Ano yung ibang panahon, mga kapatid? Yung dati nating panahon, yung wala ka pa sa Panginoon. Nabubuhay tayo sa kahalayan ng ating laman. Na ating ginagawa ang mga pita ng laman at pag-iisip. Magkasama yan, mga kapatid. Yung kasalanan, ang inaalipan niyan ay isip muna. And then yung katawan. Kaya mag-ingat tayo sa mga bagay na ating tinitingnan. O, tingnan mo yung katabi mo. Kaya, mag-ingat ka sa tinitingnan mo, ha? Sabi mo, mag-ingat ka sa tinitingnan mo. Amen? Mag-ingat tayo sa ating mga iniisip. Sabi mo sa atin mo, mag-ingat ka sa iyong iniisip. Baka mamaya, mga pinag-iisip mo, iba-iba yung pumapasok sa isip, mga kapatid. At sabi at tayo nooy katutubong anak ng kagalitan. Ayun pa, mga kapatid. Tayo naging alipin ng galit, di ba? Ano yung galit, mga kapatid? Ngayon, nakakalungkot sa Pilipinas. Ang dami kong balitang naririnig. BOC. Bureau of Custom. Galit sa pera yung mga yun. Ibig sabihin. Yung iba naman, gumagawa ng krimen, napakabata pa, nanaksak na, nang-rape na, pumatay na. Parang normal na lang pumatay sa Pilipinas, no? Kaya nakakalungkot, ito yung sasabihin ng mga Muslim dito, Ayan ba yung mga Kristiyano? Sila rin naman nagpapatayan, Minsan nagagamit yung pangalan ng Diyos. Diba? Pangalan ni Kristo. Sinasabi tuloy ng ibang mga naniniwala. Tino nyo, daming nangre-rate ng mga Kristiyano. Ang dami pero mga kapatid, hindi kasi sila totoong Kristiyano. Maraming gagamit ng pangalan ng Panginoong Sus. Kaya ang sabi ng Panginoon, darating ang panahon, maraming gagamit ng aking pangalan, maging ang kanyang salita. Kaya nga ang Biblia, mga kapatid, ang daming gagamit niyan. Pero nauunawaan lang natin ang salita ng Diyos dahil sa banal na Espiritu. Sino pong may banal na Espiritu? Hindi mo maunawaan ang salita ng Diyos kahit ilang beses mo ito basahin. Amen? Marami na rin ako nabasa mga book, nabasa ko lang. Pagtingin ko, wala akong naunawaan. Sabi ko, parang saan yung binasa ko? Pero nang merong ang banal na Espiritu, mga kapatid, nang tinanggap mo na ang Lord sa buhay mo, buong puso, bilang tagapagligtas, isang pakinig mo lang, mga kapatid, para ka nang kinikiliti niya, para ka nang kinukuryente. Amen mo ba? Sino kinuryente ng salita ng Diyos dito? Amen? Ibig sabihin nun, sabi mo sa mo, tinamaan ka. Amen? Pag di ka tinamaan, magpatama ka na. Amen? Sino tinatamaan ng salita ng Diyos? May masakit ba? Masakit, pero masarap. Amen? Kasi tinutuwid tayo ng Lord. Amen po ba? Kaya salamat sa Panginoon dahil pinapakita ng verse 6 sa ating Romans chapter 5 verse 6 na namatay ang Lord dahil sa kasalanan natin. Amen? Ipinapakita rin ng Romans 3:10 to 18 na tayo, mga kapatid, ay walang naging matuwid kahit isa. Amen? Dahil nakita ng Lord, wala nang matuwid kahit naging isa. Lahat ay gumawa ng masama. Lahat ay nagkanya-kanya. Ang sabi ng Lord, wala na akong makitang matuwid. Amen? Kaya nga ng unang pagkakataon, ginuno ng Lord ng mundo. Sabi nga ng Lord, nangihinayang ako. Ano ba itong nilikha ko? Sabi niya gano'n. Simula ngayon ay gugunawin ko sila sa pamamagitan ng baha. Amen? Isisipin niyo ang Lord, parang nagsisipa siya sa kanyang nilikha sapagkat ang mga tao ay gumawa ng kasamaan. Amen? Kaya nga sabi niya, wala matuwid, wala kahit isa, wala nakatalastas, walang humahanap sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hinanap ka ng Diyos. Wala pong umahanap sa Diyos, mga kapatid. Ang totoo, akala natin tayo umahanap sa Diyos.
Ang totoo pala, tayo ang unang hinahanap ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mapalad ka, nahanap ka ng Diyos. Amen? Sino yung nahanap dito ng kapatiran lamang? Ibig sabihin, nasa lubong ka dyan, nakita ka lang. Tapos nakarating ka dito. Amen? Kasi pinahanap ng Lord tayo. Amen? Pinahanap ka ng Lord sa taong naghanap sa'yo. O taong nakasalubong sa'yo. Amen? Glory to God. Amen mo ba? At sabi dito, lahat tayo nagsilihis, magkakasamang nawala ng kasaysay, walang gumagawa ng mabuti. Wala. Wala kahit isa. Amen po ba? Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Amen? Na yan tulad ang ating lalamunan. Nagsisigamit ng daya sa pamagitan ng mga dila, ang kamandag ng mga ulupong. Ano may ulupong? Ahas. O makamandag. No? Paano makamandag, mga kapatid? Nung tayo wala sa Panginoon, we are very easy na magmumura ka. Nagalit ka lang, mura ka agad. Amen? Yung nagkikurs ka ng mga tao, nagkikurs ka ng kapwa, hinihili mo, madapa ka sana. Napakadali nating magbigay ng kamandag. At kung minsan, madali pa tayo magliyab. Ano yung mga kapatid? Magliyab ng gulo. O yung manggagatong ka ng gulo. Nagsusuntukan na, nagre-referee ka pa. Round 3. Amen? Pero ngayon mga kapatid, tinuturuan tayo ng Lord sa ating mga labi. Amen? Sabi mo sa katabi mo, gabayan mo, bantayan mo yung dila. Yan. Baka mamaya, umahaba na yan, ha? Amen? Sabi rito, ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at ng kapaitan. Amen? Kaya yung mga taong wala sa Panginoon, ang pait ng muka. Ano yung mapait? Palaya. Subukan mo kumain ng palaya rito, di ba? Ayoko nang ipakita yung mukha ko. Basta mapait yun eh. Di ba? Ang isang taong punong-puno ng kapaitan o kapuotan. Tama ba? Kapuotan, pas. Kapaitan o puot ay punong-puno ng galit. Amen? Maraming tao na nagtatanim ng galit. Hindi lang nakamayan, galit na galit na. Yung pastor yun. Hindi ako kinamayan. Nakainkato niya, mga kapatid, di mo nakamayan. Kasi napaganong ka eh. Nagtampo sa akin. Glory to God. Nakamayan ko na siya ngayon. Amen, glory to God. At sabi rito, mga kapatid, nais ng Lord na wala tayong galit sa ating puso. Amen? At ang kanilang mga paa ay matulin sa pagbububo ng dugo. Ito yung dating buhay pag wala ka sa Panginoon. Amen? Alam niyo yung magalit ka, mga kapatid? Para ka na rin pumatay nun, di ba? Sabi, meron ako nabasang ganun eh. Pag nagalit ka sa isang kapatid, parang pinatay mo na siya. Amen? Kaya ang galit, mga kapatid, ay nagbubulit sa paggawa ng pagpatay. Amen? Kaya may mga hindi makontrol ng sarili. Pag nagalit, nakakapatay bigla eh. Pag nasa kulungan na, naghihimas ng baka. Nagsisisi ako. Nagsisisi siya. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang magagalit. Pero sabi ng Lord, pwede kang magalit, huwag kang magkakasala. Galit ka dahil mahal mo siya sa Panginoon. Galit ka dahil may pag-ibig ka ng Diyos. Di ba yung topic natin nakaraan? Extravagant love. Amen? Nagagalit ka dahil punong-puno ka ng pag-ibig. Amen? Pinapamalas mo sa Kanya. Binibigyan mo ng diin dahil mahal mo siya. Kung mong gagawin to, dahil kapakapahamak mo to. Amen? Glory to God. At sabi rito, kagibaan at kahirapan, anak sa ng mga daan. Mga kapatid, pag wala ka sa Panginoon, alipin ka ng kahirapan. Bakit maraming mahihirap? Luksang-luksa, wala kasing Panginoon. Isang testimony ko po sa buhay ko, mga kapatid. Galing po kami sa squatter. Parang walang kapag-asa. Tinitin ako yung buhay noon. Lord, paano mo kami pagpapalain? Araw-araw na lang naririnig ko dito, inuman, video okay. Sa gabi, pare! Maya-maya, suntukan na yun. Maya-maya, rambulan na yun. Sabi ko, Lord, nandito kami. Hanggang kailan mo kami pa. Tapos, mga kapatid, alam niyo yung bagyong milenyo? Tandaan niyo yun? 2010 ata yun, 2008. 2008, milenyo ata yun. Yung lugar namin binaha, mga kapatid. Ghost town talaga. Pero glory to God, yung tinayo yung bahay ng tatay ko, na bahay kubo, buo po siya. Sabi ko, nagtaka ko. Yung iba doon, tinabunan na ng putik. Yung pag dumaan ka sa kalsada, putik dito, lagpas pa sa'yo, mga kapatid. Lagpas tao yung putik. Sabi ko, parang dinaanan to ng
Tapos tinignan ko yung bahay namin, mga kapatid. Buo. Buo yung bahay namin. Samantala yung katabi namin, lahat nakahiga. Makita nyo mga kapatid, kahit ganun yung bahay namin, iningatan ng Panginoon. Kahit hindi na kami nakatira doon, yung pinagbentahan namin, nakinabang din. Amen? Alam nyo mga kapatid, pag nasa Panginoon ka, maraming pagpapalain dahil sa buhay mo. Amen? Sino gusto maging pagpapala sa iba? Amen po ba? Kaya napakalaga sa buhay natin mga kapatid, nasa Panginoon ka. Hindi ka pwedeng maging alipin ng kahirapan. Amen? Sabi mo sa tabi mo, palalayain ka ng Lord. Sabi mo sa tabi mo, walang mahirap na Kristiyano. Psalms 37:25, mga kapatid. Ang sabi rito, sabi ni Haring David, mula aking pagkabata, ay wala akong nakitang tapat ng lingkod ng Diyos na ang kanyang anak ay namamalimos. Amen? Sinong gustong pagpalain hanggang ang kanyang mga anak? Sinong gustong magkaanak? Sino may mga anak? Gusto nyo, pagdating ng panahon, mga managers yan? Sabi mo sa tayo, maging tapat ka sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Pag naging tapat ka, mga kapatid, sigurado, good future. Psalms 37:25, walang anak ng matapat na naglilingkod sa Diyos, ang kanyang anak ay mamamalimos. Kaya hindi mo dapat isipin ng future ng anak mo kung anong kayanat niya. Ang pag-isipan mo sa iyong mga anak, wala po akong anak, mga kapatid, isang payo lang po. Narinig ko sa ating pastor. Ang paghandaan nyo sa may mga anak daw po ay paano niya harapin ang future na kasama ang Diyos. Amen po ba? Sapagkat kahit anong natapos niya, kung wala siya sa Panginoon, wala rin yun. Amen? Sino nang papatunay nun? Kahit mataas pinag-aralan mo, pag wala ka sa Panginoon ay wala rin. Kahit mayaman ka, sino dito mamilimpak-limpak ng salapi? Kahit merong mga kapatid, pag wala ka sa Panginoon, wala yun. Amen po ba? Kaya mga kapatid, nasa Panginoon sa buhay natin ay makita natin ngayon, mga kapatid, salamanin natin, ano na tayo ngayon? Ngayon pinatawad na tayo ng Panginoon. Amen? Ano na tayo ngayon sa Panginoon na malaman natin na ang dati nating buhay, lumalakad tayo sa kasamaan. At ngayon, alam na natin, sabi mo sa katabi mo, si Kristo namatay para sa iyo. Amen? Kaya nga sabi ng Colossians 1:15, namatay siya para sa iyo sapagkat siya yung Diyos na namatay para sa iyo. Sa Colossians 1:15, Jesus is the true image of God. Amen mo ba? Sino pong naniniwala na si Jesus ay Diyos? Baka merong dyan. Wala ba? Baka may propeta lang dyan. Baka meron sasabing tao lang si Kristo dyan. Meron ba dyan? Wala naman. So lahat dito naniniwala si Jesus ay Diyos. Sabi ng Colossians 1:15 na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Amen? Pag nakita mo si Kristo sa buhay mo, siya ang larawan ng Diyos. Pag nanampalataya ka sa Panginoong Hesus, siya ang Diyos. Ibig sabihin, wala makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan niya lamang. Amen? Sinong gustong pumunta ng langit? Ngayon na? Amen ba? Glory to God! Ibig sabihin, mga kapatid, hindi kayo takot mamatay para sa Lord. Amen? Ayun mga kapatid, marami akong nakakausap. Usually, pastor eh. Yung iba, talagang kung sasabihin nila, kung mamamatay lang ako, ngayon na. Ang sarap kaya sa presensya ng Panginoon. Yung iba, may kaibigan akong namatay eh. Parang nalulungkot sila. Pero sabi ko sa kanila, siya nga nananalangin para sa atin eh. Siya nga yung nag-cheer up eh. Kasi sila doon, masarap na buhay nila. Amen? Tayo mga kapatid, marami pa tayong pagdadaanan. Pero hindi tayo pabayaan ng Lord. Amen mo ba? Kaya sabi ng John 1:1, gusto ko lang i-emphasize dito mga kapatid, kung sino yung Kristong namatay para sa ating kasalanan. Sabi dito, sa pasimula pa, naroon na ang salita. Amen? At ang salita ay sumasa Diyos. At ang salita ay Diyos. Sa verse 14, ang salita ay nagkatawan tao at nanahan sa piling natin. Sino po yung nanahan sa piling natin, mga kapatid? Ang salita. Ang salita po ay ano? Diyos. Kaya walang pwede magsabi sa atin, si Kristo, yung Diyos nyo, tao lang yan. Lalo ngayon, mga kapatid, maraming nag-welga doon sa EDSA. Sila yung mga tropang tao lang si Kristo, mga kapatid. Marami kayong mga kasalubong niya, mga kapatid. Magsasabing si Kristo ay tao lang. Pero mga kapatid, hindi tayo papayag na hamakin nila ang Diyos na ating sinasamba. Pero sasabihin natin, sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos at pananampalataya natin, si Jesus ay Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Hindi tayo papayag.
Pag sinasabi nila si Kristo'y tao lang, ibabahagi natin ang salita ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Panginoon, Colossians 1:15, Jesus is the true image of God. Amen mo ba? Amen mo ba? At ang sabi po ng John 1:29, siya yung Lamb of God. Siya yung kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan natin. Kung hindi siya namatay, mga kapatid, walang kapatawaran sa ating kasalanan. Kung hindi siya namatay sa krus ng Kalbaryo, wala tayo lahat dito. Amen po ba? Salamat sa Lord. Amen? Kaya di ba may awitin, at the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. Sabi nandun, there's no greater love than this. Sabi ng John 15:13. Amen? Mahirap na mag-alay ng buhay ang isang tao para sa kanyang kaibigan. Kaya sabi ng John 15:13, no greater love than this. Amen? Sabi rito, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang kaibigan. Amen? Intindihan niyo mga kapatid? Na merong isang tao na ibigay ng buhay para sa iyo. Sabi mo, para sa iyo. Amen? Para sa iyo. Sabi ng Lord, walang kasunod yan, ha? Para sa iyo, ibinigay ng Lord ang buhay niya. Amen? At sabi dito, walang kasing dakilang pag-ibig, mga kapatid. Amen? Sinong na-amaze? Sabi ng kanta, amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amen? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. Sino gusto niyo ma-honor ang Lord sa buhay natin? Amen? Ang sarap isipin na ganito yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Amen? At isang bagay dito, mga kapatid, sabi mo sa katabi mo, you are a friend of God. We are the friend of God. Amen? Di ba may awit na, I am a friend of God. Dati tayo'y makasalanan, mga kapatid. Pero dahil ibinigay ng Lord ang buhay niya para sa atin, ngayon, tinuri ka niyang kaibigan. Hindi na tayo kaawin ng Diyos. Sabi ng James 4:4, nang wala ka sa Panginoon, nang hindi mo pa talaga tinanggap ang Lord sa puso mo bilang siya'y tagapagligtas mo, nang hindi mo pa talaga tinatanggap ang kanyang salita sa puso mo, sa isipan mo, at hindi ka pa lumalakad sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, ang akala mo lang noon, akala mo lang yun. Pero ang totoo, kaaway tayo ng Diyos dati. Doon ko napagtanto, Lord, ikaw pa ang naging kaaway ko. Mga kapatid, sabi nga, ang bumangga sa pader, giba. Diba? Ang bumangga kay Lord, nako, wasak. Amen? May hirap maging kaaway ang Diyos. Walang pwedeng manalo po sa Diyos, mga kapatid. Tignan niyo yung mga taong ilang beses mo bahagian ang salita ng Diyos, pagtatawanan ka, laiting ka pa, yung term nila kalokohan, katarantaduhan, mga ganun yung term nila, kalokohan. Ang dami nilang, ano naman yan, kabalbalang pinaggagawa mo, Bal. Kasi Bal yung pangalan ko sa kumpanya. Ano naman, kabalbal niya pinagagawa mo, Bal. Kasi Valentin po yung totoong pangalan ko, mga kapatid. Ang Balintom. Amen. Ano naman niya, pag nagbabagi ka ng salita ng Diyos, ayun nila. Pero darating ang panahon, mga kapatid, aanihin nila ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Ipanalangin po natin yung mga mahal natin sa buhay na tanggapin nila ang salita ng Diyos. Sino po nananalangin sa mga mahal nila sa buhay? Sinong gusto na mangyari yung Joshua 24:15 that as for me and my house, we will serve the Lord. Ano mga kapatid, napakasarap palang isipin na mag-asawa kayo, sa may mga anak, buong pamilya kayo naglilingkod sa Diyos. Sino pong nangangarap nun, mga kapatid? Nangangarap ako one day, magkaroon akong 5 anak. Ba? Isang bulwak lang yun, mga kapatid. Dalawat kalahating kambal yun, mga kapatid. 5. At lahat yun, mga kapatid, lahat pastor. Amen? Amen? Lahat naglilingkod sa Lord. Lahat umaawit, lahat nagpupuri. Amen? Napakasarap isipin na one day, magkakaroon ako ng mga anak, mga 12, mahal ko. Lahat naglilingkod sa Diyos. Amen? Amen mo ba? Sino nangangarap na kanya magiging anak? May mga anak, pamilya na sama-sama naglilingkod sa Lord. Ang sarap kayo makita sa Pilipinas, mga kapatid. Yung bata pa kami,
susunduin kami, darating na yung jeep eh. Mga kapatid, elementary pa ako noon, tsaka high school. Maglo-long sleeve kami noon. Long sleeve, tapos isla. Naka-leather shoes. May necktie pa yun, mga kapatid. Dala yung Bible. Alabas ka ng bahay. Paglabas ka ng bahay, pinagtatawanan ka lang. Saan na naman pupunta? Saan ang libig? Ganun-ganun kami nun eh. Tapos, parating na raw yung karo. Jeep naman yung darating, hindi naman karo Diba? Tapos, titignan kami doon. Pagkakit mo sa jeep, iba-iba yung mukha. Siyempre, may madudungis, may Pero kasi ang Lord, napunta yun sa mga taong yung sabi ng Lord sa napunta siya sa may mga sakit. Kasi ang Lord, great physician siya dakilang manggagamot siya. Pumunta siya para sa may mga sakit. Sabihin mo sa katabi mo, pumunta ang Lord para sa'yo. Para pagalingin ka. Amen? Kung titignan ko lang, sabi ko, iba-iba yung tsura namin dito, di ko ito kilala. Amen? Yung jeep pala, umiikot na pala sa buong binyan yun, para lang pick upin kami. At, yung pupunta ka ng church, mga kapatid, sama-sama kayong pamilya. Ang saya pala sa pakaramdam. Amen? Magsisimba kayo. Sama-sama kayong magpupuri sa Panginoon. Sama-sama kayong sumasayaw. May step pa kayo. Yeah! Yeah! Diba? O kaya, may mga anak nyo nagpupuri sa Panginoon. Pangarapin nyo yan, mga kapatid. Amen? At kung ang kaya pa, mga kapatid, pangarapin nyo, makasama nyo asawa at anak nyo rito. Amen? Sinong gusto ng family visa? God's favor yan, mga kapatid. Amen? Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon dahil binago tayo ng Lord. Amen. Sabi mo sa atin, binago ka na ng Panginoon. Amen? At isa pang magandang bagay, mga kapatid, sabi mo sa atin mo, pinatawad ka na ng Lord. Sa ibang version, mga kapatid, pinawalang sala ka. Ano yung pakaramdam, mga kapatid, na pinawalang sala ka? Amen? Ano yung pakaramdam na hindi ka na guilty? Sabi nga doon na freedom. Where there's freedom, you are free indeed. Whom set the Son set free is free indeed. Ang pinalaya ng Diyos, ang pinalaya ng anak ng tao ay malaya ng ganap. Sabihin mo sa katabi mo, you are free indeed. Sa Tagalog, malaya ka, malaya ka ng ganap. Amen. Malaya na tayo sa kasalanan. Amen? Sabi mo sa malaya ka na sa kasalanan. Isa pa, hindi ka na alipin ng kasalanan. Dahil namatay ang Lord sa buhay natin. Amen? Nakakatuwa po yung mga testimony ng mga kapatid natin. Dati sila nagbibisyo, pupunta ng church. Lalabas niyo. Pag uwi ng bisyo, inom. Pero habang tumatagal pala sila sa church, unti-unti pala sila nasusunog. Lord, naririnig ko, bawal pala uminom. Bawal pala magsigarilyo. At pagdating uli sa bahay, Lord, paano ko paglalabanan to? Pero habang nakikinig ka ng salita ng Panginoon, babaguhin ka. Sabi mo sa atin mo, walang mahirap sa Diyos. Kaya kanyang baguhin. Amen? Hindi natin kaya magbago sa sarili natin. At pag nagpabago ka sa Panginoon, mga kapatid, babaguhin niya pabuong buhay mo. Amen? Kung paano ang kaaway, mga kapatid, ay binigay mo ang dulo na yung daliri, mga kapatid. Pag binigay mo kasi ang dulo ng daliri mo sa kaaway, susunod niya buong kamay mo na. Susunod niya ang braso mo. Susunod mo katawan mo. Susunod mo buong pagkatao mo na. Pero kung gano'n ang kaaway sa buhay natin, masigit tayong magbigay ng buhay sa Diyos. Amen? Sabi mo sa atin mo, paglingkuran natin ng Diyos. Amen? Maglingkod tayo. Sabi mo, dagdagan mo na sakripisyo mo. Dagdag sakripisyo naman dyan. Amen? Yung naglalaan ka ng oras, panahon. Mga kapatid, babaguhin ng Diyos ang buong buhay mo. Ibigay mo lang. Magsimula ka sa daliri. Mga kapatid, daliri. Paano ba bigyan daliri sa Lord? Amen? Siguro 5 daliri na para marami. Walis-walis ka, punas-punas ka, kamay-kamay ka sa kapatiran, kaway-kaway ka, aldab. Amen? Kaganon-ganon ka. Kapatid, kamusta? Chat-chat ka, kina-encourage mo sila, kinakamusta mo. Sino din kinakamusta yung bawat isa? Sino yung nagchat-chat dito na, Brad, kamusta na? Brad, blessed day. Kamusta po? Amen? Kamusta na? Ha? Ice cream naman. Yung mga, kailan ba birthday? Diba? Napakalaga mga kapatid, sabi mo sa katabi mo, magpalakasan tayo.
Amen. Palakasan. Ano yung palakasan, mga kapatid? Nasa kabila, tignan natin. Amen? Habang tayo nagtatagisan ng lakas sa paglilingkod, mga kapatid, nag-gain tayo. Amen? Lumalakas tayo sa pananampalataya. Kaya paglabas natin, hindi tayo pwede basta-basta tangayin ng sino man. Sabi mo sa katabi mo, walang pwede makapanaig sa'yo. Oh. Kahit problema pa yan. Amen? Kahit tukso pa ng barkada yan. Pero bilang Kristiyano, mga kapatid, wala tayong barkada. Amen? Agree ba kayo doon, mga kapatid? Ang titignan na lang natin sa mga tao, mga kapatid, sila yung nawawala at kailangan natin ilapit sa Diyos. At pag nailapit natin sila sa Panginoon, kapatid natin sila. Amen. Sabi mo sa katabi, kapatid. Di ba? Kapatid. Ano ba, mga kapatid? Di ba nga, ang mga kapatid, sa lupa, mag-asawa, magkapatid, mag-ama, sa dugo. Pero tayo, mga kapatid, hindi tayo magkakadugo. Iba-iba yung type natin. May type H ba dito? Wala pala yung type AO lang pala. ABO lang pala, no? ABC. O lang pala. ABO. Abnormal. Yun. AB, ganun-ganon. Hindi tayo magkakadugo, mga kapatid. Magkakaiba type natin. Pero isa tayo magkakapatid sa Panginoon. Sabi mo sa atin mo, kapatid kita sa Panginoon. Amen. Di ba may kantang, mahal na mahal kita sa Panginoon. Sabi mo sa tabi mo, mahal na mahal kita sa Panginoon. Amen. Yun yung ginawa ng Lord sa buhay natin. Pangalawang bagay pa, mga kapatid, dahil namatay ng Lord sa buhay natin, sabi mo sa katabi mo, wala ka na sa kahatulan. Sabi ng Romans 8:1, now therefore, there's no condemnation for those who are in Christ Jesus. Hindi ka nakahatulan. Amen? Wala ka na sa kahatulan. Ano yung kahatulan, mga kapatid? Sabi ng Hebrews 9:27, it is appointed to man to die once, and after that is judgment. Pag namatay ang isang tao, hahatulan yan. Pag wala kay Kristo. Pero pag na kay Kristo ka, paglipat natin sa kabilang buhay, mga kapatid, ang sabi ng Lord, welcome, my faithful and good servant. Sino pong gusto maging faithful and good servant dito? Amen? Hindi mo naiisipin yung kahatulan. Kaya maraming tao takot mamatay. Hindi nila alam kung anong kinatatakutan nila sa pagkamatay nila. Kasi alam nila sarili na condemned din sila. Amen? Pero dahil kay Kristo, mga kapatid, wala ka na sa kahatulan. Amen po ba? Kasi unang-una, pinalaya niya na tayo sa kasalanan. Amen po ba? Glory to God po. At ngayon po, mga kapatid, nalaman natin ang buhay natin na tayo ay nais ng Lord na huwag tayong mamuhay sa kasalanan. Mamuhay tayo sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Sabi mo, pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? At pag naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, di ba sabi nga sa Romans 5:8, God demonstrates His love. Amen? Ipinamalas niya, ano pa yung term doon? Sa Romans, ano yung Romans 5:8? Yung ibang version? Ipinadama, yon. Ipinadama niya ang pag-ibig. Ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Sino po may pag-ibig dito? Wow! Tingnan niyo ang mata? Yan. Oy. Nag-uumapaw sa pag-ibig. Amen? Pag naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, mga kapatid, ipaparanas ng Panginoon kung ano yung pag-ibig niya sa atin. Amen? Gusto kong i-point dito, mga kapatid. Sabi po ng Matthew 9:36, ang pag-ibig ng Diyos ay yung makita niya ang mga tao ay paano niya mamahalin. Amen? Sabi po ng Matthew 9:36, seeing people with compassion, distress, and the spirit like a sheep without shepherd. Yung naging puso ng Panginoon na makita niya tayo, mga kapatid, na wala tayo sa Kanya, wala tayong pastol, wala tayong gabay, wala tayong guidance, wala naglilid sa buhay natin. Nakita tayo ng Lord, inibig niya tayo. Di ba tayo yung mga shepherd na nagkanya-kanya? Sabi ng Matthew 9:36, that of what na makita niya. Sabihin nila natin, na makita tayo sa mga karamihan, mga kapatid, ay nahabag siya sa atin. Sabi mo, kinahabagan tayo ng Diyos. Amen? Sapagkat pawang nahahapis at nangangalat. Nahahapis. Ganun na lang yung pagtingin ng Lord sa mga tao. Mahal na mahal ko itong mga taong to, kahit hindi ako minahal nito. Kailangan nila ng pastor.
Amen. Sabi ng Panginoon, I am the good shepherd. Sabi mo sa buhay mo, si Jesus ang mabuting pastol. Amen? Nang naramdaman ng Panginoon yun sa kanyang puso, mga kapatid, ayun yung pag-ibig niya sa atin. Nais ng Lord, matanim sa iyo yan. Sinong gustong magkaroon ng puso ng Panginoon? Yung titignan mo isang tao, kailangan niya ng kaligtasan. Titignan mo sa kailangan niya ng Kristo. Kailangan niya ng Jesus sa kanyang puso. Amen? Ngayon mga kapatid, sino dito ang handa magpagamit sa Panginoon? Amen? Sabi mo sa atin mo, mag-akay ka. Sabi mo, mag-akay ka. Amen? Ano yung mag-akay ka mga kapatid? Hayo. Naalala ko ito. Naalala ko selfie di hayo ko. Selfie di hayo. Tawa lang ako doon. Sabi mo sa katabi mo, umayo tayo. Amen? Kung paano na natin naranasan ang pagbabagong buhay, naranasan natin ang kapatawaran, naranasan natin ang pagbabago ng Diyos sa buhay natin. Nais ng Lord, sabi mo sa katabi mo, nais kanyang gamitin. Amen? Nais kanyang gamitin. Unang-una, sa iyong asawa. Amen? Sa iyong mga anak, sa iyong mga mahal sa buhay, sa sarili mong Jerusalem, mga kapatid. Di ba yung Jerusalem, ito yung nagsisignify as your family. Amen? Ang unang-una mong aakayin, mga kapatid, mahal mo sa buhay. Pag nagawa mo na yung part mo sa kanilang buhay, ang Lord na ang bahala sa kanila. And then gagamitin ka na ng Lord para sa iba pa. Amen? Sabi ng Lord, for the harvest is plenty, pero kakaunti lang ang manggagawa. Sinong gusto maging manggagawa ng Panginoon? Oh, ba't parang hina? Amen ba? Amen? Alam niyo yung manggagawa, mga kapatid? Lahat tayo dito, OFW, siyempre, manggagawa. Amen? Alam niyo ano yung pinakamasaya sa buhay manggagawa? Hindi, bago ka magbakasyon, kailangan mo muna yung sahod. Siyempre, yung sahod time, di ba? Yung salary time, salary, di ba? Pero mga kapatid, sinong gustong magtrabaho sa Lord? Alam niyo ba yung salary sa Lord? Sinong gusto ng salary ng Lord? Napakaganda ng pangako ng Lord. Welcome. Welcome to my kingdom, my good and faithful servant. Amen mo ba? Kung talagang naranasan mo ang kapatawaran ng Diyos sa buhay mo at naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, magpapagamit ka sa Lord. Amen mo ba? Sabi mo sa katabi mo, magpagamit ka na sa Lord. Amen? At anais ng Lord, mga kapatid, sa Matthew 14:14, nakita ng Lord na may mga sakit at kailangan pagalingin. Amen? Nakita niya, lupaypay na lupaypay. Sino mga kapatid handang mag-abot ng kamay para sa mga kaluluwa? Di ba ang ginawa ni Lord? Lumapit siya. Dumaan lang siya, gumaling lahat eh. Dumaan lang yun ha. Dumaan lang eh. Gumaling. Sabi nga ng Bible eh, kulang ang lahat ng papel sa buong mundo para isulat ang lahat ng miracle na ginawa ng Lord. Kaya kahit yung mga Muslim, nung unang panahon, wala pang Muslim, narinig na yung kwento ni Jesus. Kasi nga, yung kwento ni Jesus, mga kapatid, lahat, puno yung ng papel ang buong mundo, napakadaming miracle ang ginawa niya. Kulang pa, kahit isulat mo sa tubig. Amen? Mauubos ang tubig sa kakasulat, kulang pa ang ginawa ng Lord. Na ang dami niyang ginawang miracle. Amen? Kaya nga meron tayo tinatawag na the greatest man, dakilang tao na lumakad sa balat ng lupa. Walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Amen? Na-amiss ba kayo? Ayun yung Diyos na pinapaniwalaan natin? Hindi si Allah? Kasi wala talaga naman yun. Amen? Hindi ko sino-sino, si Buddha, di ba? Si Vishnu, kung sino-sino mga Diyos. Amen? Pero salamat sa Panginoon, merong isang Jesus sa buhay natin. Amen mo ba? So, nais ng Lord, mga kapatid, na sabi mo sa katabi mo, sabi ng Matthew 4:19, sinong handa maging mangingisda ng tao? Sabi ng Lord, follow me. I will make you a fisher of men. Fishers? May S pala. Fisher. Asan? I will make you fishers of men. Hindi lang tayo mamimingwit lang ng salary, mga kapatid. Ngayon, ang kagalakan mo na ngayon ay makapagdala ka ng tao sa presensya ng Panginoon. Sino may ganong kagalakan? Sino nagagalak na pag mayroong bago dito? Bago. Bagong balik, ay. Namiss ka namin. Yung makita mo, bagong mukha. Bagong nadagdag. Mga kapatid, hindi naman tayo after quantity.
Ang nais lang natin, pag tayo nadadagdagan, maranasan niya ang tunay na relasyon sa Diyos. Wala tayo sa after quantity, mga kapatid. Ang sabi nga ng Lord maraming ang dadaan sa maluwag. Sasabihin nila sila nasa Diyos, pero nasa maluwag silang daan. Pero ang totoo, wala sila sa Panginoon. Pero kukunti lang ang pipili ng makipot na daan. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Nandito tayo. Sinong buo ang puso sa Panginoon na narito? Yung gumising ka ng maaga. Sino may gumising ng maaga dito? Yung mga sinundo. Sino sinundo rito? Amen? Tayo nandito. Sinundo, sinundo yun, si Kuya Ramil. Amen? Sabihin mo sa tabi mo, mamamalakaya tayo ng tao. Amen? At ang hangarin natin, mga kapatid, ay maging alipin tayo na sino man para lang mailapit natin siya sa Panginoon. Amen. Testimony po ng ating pastor. Sabi niya, paglalaban niya, pagluluto niya, maglilinis niya, para lang kinabukasan ng araw ng gawain. Wala nang ibang pang gagawin kundi umatin na lang ng church. Amen? Sino yung pinagpaliban ng labahin ngayon? Pinagpaliban yung padala. Pinagpaliban yung, lahat, pinagpapaliban mo, alang-alang lang sa pagsunod sa Panginoon. Amen? Glory to God. Sabi mo sa atin mo, mapalad ka. Pero yung ligo, mga kapatid, mamaya maligo ka. Kailangan pagtapos sa service, ha? Amen? Pero mga kapatid, tayo naliligo sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? And last ko pang verse, mga kapatid. Nais ng Lord sa James 5:20 na maging instrumento ako ng Lord, maging instrument tayo ng Panginoon, paggamitan tayo ng Panginoon, na isang tao ay huwag mabulit sa pagkakasala at kasalanan at kapahamakan. Amen? Kaya ang Lord, mahal na mahal niya tayo, ayaw niya tayong mabulit sa kamatayan. Amen? Sabi rito, at alamin niyo na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan, nais ng Lord na gamitin niya tayo sa mga taong wala sa Panginoon na magbalik loob sa Panginoon. Sabihin mo sa kanila mo, magbalik loob tayo sa Lord. Amen? Yan yung pagbabalik loob sa Diyos. Di ba yung kanina, yung prodigal son, yung natopic ka na sa prayer meeting? Amen? Sabi ng prodigal son, akin na yung aking mana. Tapos kinuha niya yung mana niya, buhay pa yung tatay niya, di ba? Isang kalapas na nga yun, di ba? Kunin mo yung mana mo sa tatay mo. And then, anong ginawa niya? Nang babae siya, ginawa niya kamunduhan, hanggang sa naubos. At naranasan niya ang kahirapan, nagsisi siya. Ang sabi niya, kailangan kong magbalik loob. Ako'y babalik sa aking ama. Sapagkat ako'y nagkasala, hihingi ako ng tawad. Ano yung nagbabalik loob, mga kapatid? Ano yung mga kapatid? Tingnan yung karakter ng prodigal son. Huwag niyo na akong ituring na anak, kahit alipin na lang. Amen? Ang nagbabalik loob sa Diyos, nagpapakumbaba. Amen po ba? Sino po naranasan ang pagbabalik loob sa Diyos? Amen. Sabi mo sa katabi mo, humble na tayo. Amen. Amen. At isa pong kagalakan, kung tayo gamitin ng Panginoon, sabi ng 1 Thessalonians 2:19-20, sabi mo sa katabi mo, kagalakan kita sa Panginoon. Amen. Totoo ba yan, mga kapatid? Nagiging kagalakan ba tayo sa bawat isa? Sinong magsasabi na pag nakita mo yung kapatid mo, ba, si kapatid, go. Amen. Meron yung sasabihin, power. Glory to God. Amen. Ibig sabihin, kapag nakita mo yung mga kapatid mo sa Panginoon, nagkakaroon ng enlightenment. Amen? Naliliwanagan ka sa buhay, nagkakaroon ng kagalakan. At sabihin mo sa katabi mo, crown kita sa Lord. Ano yung crown mo siya sa Lord, mga kapatid? Gantimpala mo siya. Gantimpala siya sa buhay mo para sa Panginoon. Lalo na yung nagpagamit ka sa Kanya, dinala mo siya rito, at siya yung ginamit ng Panginoon ngayon, isa siya sa mga crown mo sa Lord. Amen mo ba? So, sinong gusto mag-akay pa ng kaluluwa? The more ka maraming kaluluwang nadadala sa harapan ng Panginoon, marami kang crown. Kaya mga kapatid, sabi mo sa katabi mo, paramihan tayo ng crown. Amen po ba? At napakarami pang gusto sabihin, pero I believe, nangusap ng Lord sa buhay ninyo. Nangusap po ba, mga kapatid? Sino pong na-bless? Sabihin ko po kayo na, Amen! Glory to God po. Praise the Lord. Mahina po yung palakpak nyo sa napakaraming salita ng Lord. Atin po narinig. Amen. Glory to God. Gusto lang po idagdag yung gusto mo focus doon sa Romans 5 verse 8. God demonstrates His own love for us while we were still yet sinners. Christ died for us. Amen. Nung tayo pa ay makasalanan pa, mga kapatid, namatay na ang Lord sa buhay natin.
Amen? Namatay siya para sa atin. Para lamang ipakita niya ang kanyang pagmamahal sa buhay natin. Amen? Ito po yung demonstration ng Lord sa buhay natin. Lahat po ng natalakay kanina ay demonstration ng kanyang pag-ibig sa buhay natin. Amen? Kung wala po yung demonstration, mga kapatid, hindi matatauhan ang bawat isa sa atin. Amen? Kung wala po yung demonstration ng pag-ibig ng Panginoon, hindi ka matatauhan, hindi ka magbabalik loob sa Panginoon. Amen? Sinabi doon, nung ikaw ay makasalanan pa, demonstrate na ng Lord ang kanyang pag-ibig sa kamamagitan ng kamatayan niya sa krus. Amen? So, mangyari sa buhay natin, kung gusto mo makawin over ng kaluluwa, there will be a demonstration of love. Without any demonstration, they cannot. You cannot challenge them. Hindi mo yung matcha-challenge, mga kapatid. Bakit? Nasa Panginoon ako. Sabi mo, nasa Panginoon ka, pero hindi ka naman masaya. Nasa Panginoon ka nga, pero lampa ka. Nasa Panginoon ka nga, pero malungkot ka. Nasa Panginoon ka nga, pero tinatablang ka ng problema. Sa palagay mo kaya may demonstration ng love doon? Mako-convince mo siya? Mayroon bang convincing power doon, mga kapatid? Wala. Amen? Tingnan niyo, mga kapatid. Sa salita lamang ng Diyos sa mga tao, nanunumbalik sila pansamantala. Amen? Kasi yun po yung nature ng tao. Yung nature ng tao, pansamantala yung kanyang pagsabi ng, sige, oo, susunod ako. Pansamantala lamang yan. Pero kung mayroong siyang sinusundan, madali siyang sumunod. Amen? Kaya ito yung plano ng Panginoon na siya po ay magkatawang tao upang siya ay maghalimbawa para ma-demonstrate niya ang lahat ng nais ng Diyos para sa atin. Amen? Di ba, mga kapatid? I believe wala pong nanumbalik dito na wala pong taong nag-demonstrate ng pag-ibig ng Diyos sa buhay niya. I believe wala pong magtataas ang kamay na nakakilala siya dahil siya lamang yon. Wala po. Mayroon pong ginamit si Lord na instrumento para i-demonstrate ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Amen? Amen ba, mga kapatid? Tayo ba narito ngayon dahil mayroong demonstration ng love ang Lord sa buhay natin? Amen. Ito po, mga kapatid. At ang nais ng Lord dahil sa demonstration na yan, kaya nagkatawang tao siya, ipinakita niya. Akuhin niya ang lahat ng paghihirap at maging ang kamatayan sa krus para lamang sabihin niya, mahal kita, anak. Amen? Ganun po yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Ngayon, sino po yung gustong makawin over ng kaluluwa? Yung maibahagi niya ang salita ng Diyos na talagang mayroon doon sinasabing convincing power. Amen? May influensya yung tao. Amen? Dahil tayo, mga kapatid, nabubuhay tayo, how to win soul by influencing others to follow Jesus. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. Binigyan tayo ng formula ng Lord. Amen? Kung siya, nagpakita siya ng formula para i-demonstrate ang love, ganon din po yung gagawin natin para mag-demonstrate ng love upang sa ganon, mapalawak pa ang kaharian ng Lord. Marami pang kaluluwa makakakilala manunumbalik. Amen? Ano po yung itinuro ng Lord para sa ganon ay maakay natin yung mga kaluluwa. Para sila ay ma-engage natin ang heart nila sa Diyos. Para mabuksan natin ang puso nila sa Diyos. Para sila ay matauhan. Kung sila ay binabangungot, natutulog ng mahabang panahon, ngayon, sabi ng Lord, anak, nangungusap siya sa buhay ng bawat isa sa atin, gisingin mo siya sapagkat matagal ng panahon siyang tulog sa katotohanan. Pwede mo sabihin sa katabi mo, magpagamit ka dahil maraming natutulog. Amen? Mayroon ba tayong kilalang binabangungot na mahaba ng panahon ang kanyang pagkatulog? Amen? Ano po ang ginamit ng Lord na salita niya, mga kapatid? Sabi doon sa Matthew 7, verse 12, do unto others if you want others do to you. Amen? Do unto others if you want others do to you. Amen? It is a proactive, mga kapatid. Amen?
kumikilos ka. Not like the Confucius system o Confucius philosophy, which is, na-push na isang kapatid na nasa Pilipinas, na-appreciate niya yung Confucius. Amen? Saying. At talagang masyado nang binush yung binaliktad na katwiran naman, binaliktad niya yung Biblia. Si Confucius, mga kapatid, siya po siya ang Chinese great philosopher na binabaliktad niya yung Biblia. Kung ano yung sinabi ng Lord, babaliktad rin niya yan. Amen? Which is yung kapatid na yun nasa Pilipinas, babae po siya. Ay sinare niya yon sa Facebook at binupush niya talaga yun. Sabihin, ay masyado siyang na challenge doon. At binahagi ko naman yung 7:12. Amen? Kapatid, binaliktad ni Confucius yan. Kasi si Confucius, do not do unto others if you don't like to do unto you. Amen? Ito po yung si Confucius, ito po yung sinabi niya. Binaliktad niya yung Biblia. Amen? Eh paano na kung do not do unto others? Hindi ganito lang ako. Sa palagay mo kaya makaka-win over ka? Wala nang kibuan yan. Ayaw kong gumawa ng bagay sa kanya dahil So, wala nang kibuan. Sa palagay mo kaya mayroong makakakilala? Amen? Unlike sa Lord, yung sinabi niya, do unto others if you want others, do to you. Amen? Pag nagmahal ka, for sure, mamahalin ka rin. Pag nagbigay ka, for sure, mayroon kang tatanggapin. Amen? Pag mayroon kang tinanim, mayroon kang aanihin. Ito yung katuruan ng Lord. Pero si Confucius, pinalitan niya. Hindi ako magtatanim. Wala kang aanihin. Hindi ka magbibigay. Hindi ka rin bibigyan. Amen? Hindi ka magtatrabaho. Wala kang sahod. Ito yon. Na-appreciate ng tao. Agad-agad niyang binura po. Yung binahagi niya, glory to God. At pinost niya po yung Matthew 7:12. Amen? Ito rin po yung salita ng Diyos, mga kapatid, na pwede mong asahan sa lahat ng panahon. Amen? Mga kapatid, wala pa tayo. Nandiyan na ang salita. Amen? Hanggang ngayon, lolo na tayo, Kuya Bini. Amen? Nandiyan pa yung salita. Amen? Blessing na tayo po yung lolo na. Amen? Sino po yung mga lolo na dito? Kuya Arnel, lolo ka na? Hindi ikaw, si Kuya Arnel. Yan, praise the Lord. Amen? Blessing yun kung nadadagdagan yung edad mo. Amen? Sino po gustong bumata o tumanda? Ako, gusto kong tumanda ako. Bakit? Yung sabihin, nadadagdagan yung aking edad. Amen? Blessing yun, mga kapatid. Sino po yung bumabata? Bumabata in the sense na, instead na pa-increase ang kaniyang wisdom ay, teka, mukhang bumabalik sa pagkabata. Amen? Sino po may gusto nun? Amen? Glory to God, mga kapatid. Ito po yung formula ng Lord sa buhay natin. Amen? Do unto others. If you want others, do to you. Amen? Ito yung nais ng Lord, proactive. Gagawa ka ng mga kaya na maganda, kaya-aya sa Panginoon. Upang sa ganon, mga kapatid, marami pong manunumbal sa Lord. Amen? Ito yung pinapagawa ng Lord sa buhay natin. Amen? Kung bakit ka nagtatransport na walang bayad. Amen? Pero ang sahod mo ay kay Lord. Amen? Naniniwala ka lahat ng ginagawa mo ay para kay Lord. Amen? At the best thing there is that gumagawa ka kasama mo si Lord. Amen? Alam mo po yung gumagawa ka kasama mo Lord, makikita mo ang ngiti, makikita mo yung joy. Amen? Nagre-reflect lang sa mukha ng mga katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Amen? Yan ang anak ng Diyos. Sabi mo, yan ang anak ng Diyos. Amen? Yan ang anak ng Diyos. May joy. Amen? May love. Amen? Yun po yung tinuro ng Lord, mga kapatid. Kaya mag-ingat po tayo sa mga nasasagap natin ng mga sabi-sabi. Amen? Kaya nga tayo, anak ng Diyos mabubuhay tayo sa salita ng Diyos, sa katotohanan. Hindi po sa kung saan-saan lang marahil subot ng gawgaw, subot ng arena, subot ng tinapa natin. Nabasa yon mga kapatid. Mabuti na yung nabasa natin sa salita ng Diyos. Amen? Natuto tayo ng katotohanan. Yun po yung pamantayan ng isang tunay na Kristiyano. Amen? So glory to God. Tayo po tumayo mga kapatid. Natanggap ba natin ang mensahe ng Lord? Amen? May demonstration ang love ng Lord sa buhay natin. God demonstrated His own love for us while we were still yet sinners. Christ died for us. That is the ultimate and
extravagant love of God sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga sabi doon sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Likewise, when God has done this for us, in showing His magnificent love to us, tayo rin mga kapatid na totoong tumugon sa Kanya. Sinabi niya sa 1 John 3:16, kung paano ko binigay sa iyo, kung paano ko i-demonstrate sa iyo, ikaw din, sabi ng Lord, gawin mo sa iyong kapwa-tao. Amen? Ito yung pangungusap ng Lord sa buhay natin. Si Lord lagi yung nagsimula para sabihin sa atin, nagsimula para i-demonstrate sa atin, nagsimula siya yung una lagi na nagmahal sa atin, siya yung unang nagbigay lagi sa atin, tayo yung sumusunod, kinukopya natin ang kanyang ginawa sa buhay natin. Amen? Ito po yung nais ng Lord. Kaya tayo po ay very dependent sa Lord dahil hindi tayo makakagawa ng isang bagay na wala siya sapagkat sa Kanya lahat ang galing ng lahat ng bagay na mayroon tayo. Kaya nga tayo ay reflection of the image of our living God. Amen? Every time na tayo po ay nabubuhay, tayo po ay kumikilaw sa mundong ito, bilang tunay na Kristiyano mga kapatid, nakikita ng mga tao yung demonstration ng love ng Lord sa buhay natin, sa magitan ng buhay natin mga kapatid. Amen? And ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. Do unto others. Gawin mo, kapwa mo, ang nais mong gawin nila sa'yo. Amen? Sino pong handa ng gumawa ng mga gandang bagay sa kapwa niya? Extend ang pag-ibig ng Panginoon. Will you do it for the glory of God? Hallelujah. Let's raise our hands and worship Him right now. Hallelujah. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit lives within me. Because you died and rose again. What again? I'm forgiven. I'm forgiven. Who are forgiven here? Because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit lives within me. Because you died and rose again. Amazing love. Amazing love. How can it be that you, my King, would die for me? Amazing love. I know it's true. My joy to honor you in all I do. I honor you. I'm forgiven. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. The Spirit lives within me. Because you died and rose again. Amazing love. Amazing love. How can it be that you, my King, would die for me?
I honor you. And we say, it's my joy to honor you. It's my joy to honor you. In all I do, I honor you. Can you close your eyes and say to God, it's my joy to honor you, Lord. Hallelujah. It's our joy, Lord, to honor you. It's our joy, Lord, to sacrifice ourselves to Father God. It's our joy to be used to your kingdom. It's your joy. It's my joy, Panginoon, to worship you. It's our joy, Lord, to serve you. It's our joy, Lord, to obey you. It's our joy, Lord, to follow you. It's our joy, Lord, to love you and to love the people. Oh, hallelujah. Lord, sa oras na ito, mangusap ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Iparamdam mo, ipadama mo, Panginoon, na matanggap namin, Panginoon, buong buo, Panginoon, na tumago sa aming kasukasuhan, O God, ang tunay mong pag-ibig, ang tunay mong ginawa, Panginoon, upang kami maligtas, Panginoon. Lord, ayaw mo, O Diyos, ang araw na ito, Panginoon, ay araw na kung saan patuloy namin, Panginoon, na maranasan yung dakilang pag-ibig sa buhay namin. Lord, narinig namin na yung salita. Narinig namin, Panginoon, nangusap ka sa buhay namin. Mangyari po, O Diyos, na ito'y dalhin namin sa aming buhay. Kung paano, Panginoon, O God, ipinakita, inalimbawa sa buhay namin, upang magaya namin, upang, Lord, matanggap namin, Panginoon, upang, Lord, yung anointing ng iyong pag-ibig, Panginoon, O God, ay mapa sa amin. At, Lord, ito po yung maikikilos namin, maisasalita namin, maisiisip namin, Panginoon, upang ang bawat gagawin namin, Panginoon, O God, ay mayroong bahid na pag-ibig galing sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa oras na ito, Panginoon, na patuloy mo, Panginoon God, na minumold ang bawat sa amin sa mamagitan ng iyong pag-ibig. Lord, tunay nga, Panginoon, ikaw ay Diyos na namatay para sa amin upang ipakita, ipadama, ipabatid, Panginoon, na mahal mo kami. Oh, hallelujah. We are the reason. And Lord, kami yung dahilan kung bakit mo at Lord, dahil mahal mo kami, O God, bumaba ka, nagkatawang kang tao, Panginoon, para ipakita mo sa amin, para ihalimbawa mo sa amin ang tunay mong pag-ibig, ang tunay, Panginoon, O God, na manumbalik sa Diyos at maranasan namin, Panginoon, ang lahat ng demonstration ng love mo, Panginoon, sa buhay namin. We are the reason Jesus suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give. Show us the reason to live. We are the reason He gave His life. We are the reason He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give. Show us the reason to live. We are the reason He gave His life. We are the reason He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give. Show us the reason to live. We are the reason. We are the reason He gave His life. We are the reason He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could
the reason to live. Are we the reason why Jesus came over? Are we the reason why Jesus died on the cross? Lord, yes. Kami ang dahilan, Panginoon, kung bakit ka bumaba sa lupa. Naghirap para sa amin at namatay sa krus para sa amin. Panginoon, salamat sa iyong unconditional love. Salamat sa iyong extravagant love. Salamat sa iyong agape love na ipinakita sa buhay ng bawat isa sa amin. It is more than enough, Lord, na kami manumbalik sa iyo at sumunod sa iyo, Panginoon, upang, Lord, ipagpatuloy ang demonstration ng love mo, Panginoon, sa mundong ito. Upang marami pang kaluluwa, Panginoon, ang mabubuksan upang sila'y manumbalik sa iyo, Panginoon. Lord, sa oras na ito, kausapin mo kami. Ipuin mo ang bawat sa amin, Panginoon, O God. The Lord, simula sa araw na ito, Panginoon, O God, kami magpapagamit sa mga kaluluwa na nangangailangan ng kaligtasan. Mangusap ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. The Lord, hindi lilipas ang araw na ito, Panginoon, na hindi namin tinatanggap, Panginoon, O God, ang alok mo sa amin, na ipagpatuloy para ipakita, i-demonstrate, Panginoon, ang iyong pag-ibig na pinakita mo, na sinimulan mo, Panginoon, sa buhay ng bawat sa amin. Kaya mo, O Diyos, that we will be motivated by your love. We will be motivated by our relationship with you. We are motivated by the word, O God, kung bakit kami, Panginoon, gagawa, susunod, sapagkat, Lord, mahal mo kami at minahal mo kami, Panginoon, kahit nung kami makasalanan pa. Kami, Panginoon, ay wala pa sa iyo. Kami pa ay kontra sa iyo, Panginoon. Ipinakita mo, Panginoon, yung pagmamahal sa buhay namin. Mangyari po, O Diyos, sa araw na ito, Panginoon, nilalaan namin, Panginoon, ang araw na ito. Ang araw na binuksan mo sa buhay ng bawat sa amin, Panginoon, upang, Lord, ipamalas sa amin, Panginoon, ang tunay mong pag-ibig. Na, Lord, ipagpapatuloy namin, Panginoon, ang pag-ibig na ito sa mga taong nangangailangan, Panginoon, ng pag-ibig. Upang sa ganon, Panginoon, O God, maranasan nila ang naranasan namin, O God, at tumugon ayon sa iyong pag-ibig. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Show us the reason to live. We are the reason that He gave His life. We are the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give. Show us the reason to live. He's my reason to live. He's my reason to live. Palapakan po natin ang Panginoon. Tunay ang Panginoon. I pray, O God, na, Lord, hindi lamang, Panginoon, O God, dumating sa buhay ng bawat isang pag-ibig na galing sa iyo, kundi, Lord, ipapamuhay ng bawat isa ang pag-ibig na amin tinanggap sa iyo, Panginoon. Lord, we commit ourselves from today na lalo namin, Panginoon God, ipapakita ang iyong pag-ibig sa mga tao, Panginoon. Lalo na, Panginoon, sa mga taong wala pa sa iyo, upang sila, Panginoon, ay matauhan, magising, Panginoon, sa pagkakatulog, at sila, Panginoon, ay manunumbalik sa iyo, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, ang buhay ng bawat sa amin. Kami nagpapagamit, Panginoon. Lord, ayaw mo, Panginoon, ang aming mga kaalaman sa iyo
ay mabawasan sa pamamagitan ng pag-a-apply, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, ayaw mo, Panginoon, we will be more on application of all the things, O God, that we have learned from you. Ayaw mo, Panginoon, O God, na hindi manatili, Panginoon, yung knowledge sa amin, kundi, Lord, mabawasan ng mga knowledge na ito, Panginoon, at Lord, maibaling namin, Panginoon, sa aming pamumuhay. Maipakita namin, Panginoon, mayroong magkakaroon, O God, ng application sa buhay ng bawat isa sa amin. Oh, hallelujah. In order that those knowledge, Lord, will be turned into wisdom, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito na pinagpala mo ang bawat isa. Salamat sa pagkapuspos mo, Panginoon, ng mga salita mo, Panginoon, upang Lord, sa aming buhay, Panginoon, malaman namin ang aming mga papantayan na galing sa iyo. At makakilos kami, makapamuhay kami, ayon lamang sa iyo, Panginoon. Lord, salamat. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagluwalhati, sa iyo ang pagsamba, sa iyo ang pasasalamat, at ang lahat na tunay na nagmamahal sa Panginoon ay magsasabi na, Amen. Sige po, tayo po'y magsihiyo po. At dadago po tayo sa Holy Communion. Praise the Lord. Once again, ay binigyan tayo ng Lord na isang pagkakataon upang makapag-partake. At glory to God, it is very timely sapagkat ito po yung mensahe ng Panginoon.